Asar talo na po mga kaistorya ang China kay PBBM dahil po doon sa ginawang batas ni Presidente, yung Philippine Maritime Zones Act at saka po yung Archipelagic Sea Lanes Act. Asar talo ang China. Tapos si PBBM kinalmahan lang. Abay, lalong magagalit nito mga kaistorya ang kalaban. Kasi kumbaga mga kaistorya, kung makikita ng kalaban na galit na ngayon yung kalaban, no? Asar na. Tapos yung kalaban nila, yung taong kinaasaran nila, nakikita nila, kalmado lang. Ko, lalong magagalait eh. Tingnan nyo, pati po itong mga didilis, itong mga taga-team kapapaitan, lalong naasar kay PBBM dahil kalmado yung presidente kahit anong gawing paninira nila. Abay, paano nadamay Juan Historiador ang mga didilis dyan? Damay-damay na po yan. May magko-comment ba dyan? Nadidilis, sandali lang, mga tititirintas ko yung akin pong balbas, Pakishare po mga kaistorya at paki-like. Yan po ang mga balita at impormasyon na ihahatid ko sa inyo ngayon. Tapos dagdag po na balita, mga kaistorya, abay nakahanda na daw pong humarap sa hearing ng Quad Committee sa Kamara si dating presidente Rodrigo Duterte. Yun ang sabi sa balita. Ay kapanapanabik. Mga kaistorya, kung ano ang mangyayari. Paki-share po at paki-like. Ito na po. Ako po ay mag-share na po sa inyo ng atin pong mga referensya. Palakihin ko muna para mabasa din po ng mga didilis. Stay ng mga viewers po natin. Ang sabi po, mga kaistorya, Marcos on China's opposition to two maritime laws. It's not unexpected. Di na po nagulat si PBBM. Hindi na sorpresa. Hindi na sindak. Of course, kukontra ang China. Alam na ni Presidente yun. Oo. Pagkatas ang sabi sa balita, mga kaistorya, ay bibigyan daw po ng China ng standard names yung mga isla na gusto nilang kamkamin at kinamkam nila dyan sa West Philippines. Ganun lang kaya nilang gawin, dinamay nila doon yung second to Mashola. Ibang kulasisi talaga itong China na mga kaistorya. Kung mapapanood lang ninyo yung video clip, mas pinili ko kasi itong online news article lang ipakita sa inyo. Makikita nyo, kalmadong-kalmado si Presidente. Parang wala lang. Sabi, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. said Monday that China's opposition over the recently signed maritime laws is not unexpected. It's not unexpected. We have to define closely. Marami tayong sinasabi that we have to protect our sovereignty and sovereign rights. Yan ang presidente ng Pilipinas, mga kaistorya. Yan naman talaga ang mandato ng presidente. Ang unang-unang magbibigay po ng proteksyon sa mga teritoryo, sa kasarinlan, sa kalayaan ng Pilipinas ay ang gobyerno natin. At ang gobyerno natin ay pinamumunuan ng presidente natin. Mandato ng presidente yan. Hindi kagaya ng nakaraang administrasyon na pinayagan po nilang mangisda sa atin pong sovereignty, sa ating exclusive economic zone, ang mga Chinese. Pinayagan niya. Oo, bulgar yun. Binalita ng mainstream media at inamin talagang sinabi ni former President Rodrigo Duterte yun. Nakalagay po mga kaistorya sa batas po natin nandun po yan sa sa Article 12 sa National Economy and Patrimony, kung di ako nagkakamali, nasa second paragraph ng Section 2, na yung atin pong sovereign rights, na yung atin pong mga likas na yaman dyan sa ating exclusive economic zone ay dapat po exclusively, pag sinabi mong exclusively, tanging mga Pilipino lamang ang dapat makinabang dyan. O dilabag na sa mandato ng dating presidente yung pinayagan po na mangisda sa exclusive economic zone natin ang mga Chinese. O di po ba naiintindihan nyo na ngayon mga kaistorya? China summoned the Philippine ambassador on Friday to express its objection. Natatawa na lamang ako mga kaistorya. Ngayon ito, isipin ninyo, pati po itong si si Indonesia, mga kaistorya,
ay hindi kinikilala yung overlapping South China Sea claims ng China. Sabi ko nga sa inyo nag-iipon ng kaaway, ito po nga si China. Ngayon tingnan ninyo ito, the statement added that one of the laws signed by Marcos, the Philippine Maritime Zone Act, ito yung Voice of America at saka po yung yung archipelagic sea lanes. Ito, China firmly opposes it and will continue to do everything necessary in accordance with law to firmly defend its territorial sovereignty. Ang laki mong kasinungalingan. Alam na alam mong inimbento mo lang yan. And maritime rights and interest, the foreign ministry said, ito, sige, puntuhan natin, pagkumparahin natin. Yung China, alam nilang sinungaling sila, pero ipinipilit nila ang kasinungalingan nila kasi po, mga kaistorya, may goal sila May goal. Una, dominance. Yung global trade, mga kaistorya. Pangalawa, yung takot nila na yung encirclement na sila mapapalibutan ng kalaban. Napapalibutan na sila ngayon ng mga allied countries at mga military assets ng Amerika. Kahit anong gawin nilang effort, mga kaistorya pero wala. Napaligiran pa rin sila Yung military presence nila sa South China Sea, yun po yung dahilan Kaya sila nagpapalakas po ng presensya dyan kasi nga yung kinatatakutan nila na encirclement, wala nga, nangyari na. Kahit ano pang ginawa nilang effort, walang silbi yung effort nila, mga kaistorya. Hindi ko na kailangan pang ipaliwanag sa inyo kasi maraming beses ko na pong ginawa na yan ng content. Yung naman, dominance sa trade. 60% ng mga kaistorya, kung di ako nagkakamali, ng global trade dumadaan dyan sa South China Sea. Yung pang mga natural oil and gas dyan, yun pang likas na yaman dyan, mga kaistorya. Di po ba? Kaya gusto yung makontrol ng China. Inimbento lang nila yun pong dashed line nila. Uulitin ko, inimbento na nila dekada 40 lamang. Yan ay labag ngayon, mga kaistorya, sa UNCLOS, sa United Nations. Samantalang, yung atin pong Philippine Maritime Zones Act at Archipelagic Sea Lanes Act ay nakasang-ayon po sa international law. Tayo'y may pinagbabasihan, ang China naman ay imahinasyon lamang nila yung pinagbabasihan nila. Kaya paano nilang masisindak si Presidente? Kinalmahan nga lang ni PBBM di pa, mga kaistorya. Ito, kung gaano kaimportante yung batas na yan, mismong mga senadores na ang nagpaliwanag. Ito, Ligarda, New Philippine Maritime Laws reinforce protection of resources. Resources, yung likas na yaman, gaya ng mga isda, yan, sa West Philippines. Yung natural oil and gas deposit po dyan, kasama yun, mga kaistorya. Ang sabi dito, Senator Loren Legarda on Monday lauded the country's new maritime laws, saying the measures reinforce the Philippines' ability to protect its marine biodiversity, coastal ecosystems, and marine resources. Yun nga yun, mga kaistorya. Nabibigyan ng protection. The Philippine Maritime Zones Act and the Archipelagic Sea Lanes Act will not only safeguard the integrity of our national teritoryo nabibigyan lalo ng protection, but also strengthen our legal and environmental frameworks for managing and protecting our seas. Nabibigyan natin ng protection, hindi ng teritoryo natin, kung hindi yung exclusive economic zones natin. Yan din ang sinasabi po dito, mga kaistorya. Pareho lang yan, si Senator Loren Legarda din yan. I thank President Marcos for signing these laws. The Philippine Maritime Zones Act and the Archipelagic Sea Lanes Act will not only so on and so forth. Yun din, ito kasi ay Philippine News Agency. Ito pa, si Senator Tolentino na dating kaalyado ng mga Duterte. Ewan ko kung mahirap na lamang magsalita, mga kaistorya. Kayo na lamang po ang bahalang makiramdam kasi kayo naman ang huhusga sa araw ng butuhan. Tolentino, new PH law, bolster rights to explore resources in Philippine Sea.
The Philippine rights to explore and exploit natural resources in the Philippine Sea, including talampas ng Pilipinas or Philippine rice or Benham rice. Sa Pasipiko yan ha. Damay, no? Mula dyan sa West Philippine Sea hanggang sa Pasipiko, damay. Exclusive economic zone natin has been bolstered with the signing last Friday of Republic Act 12064 in the Philippine Maritime Zones Act, Senator Francis Tolentino said on Sunday. Alam nyo, yan pong Philippine rice, ng mga kaistorya, pinupuntahan din yan ng mga Chinese. Ha? Nangangamba ang ating mga kaistorya na baka daw pati yun ay kami ng China. Ang nakikita natin, kahit yung mga eksperto nagsasabi, hindi yung kami ng China kasi malayong-malayo na sa kanila yan eh. Hindi na sakop ng 10 dash line nila eh. Hindi, malabo na. Mga kaistorya. Ang dahilan kung bakit sila na pumupunta dyan, sinusurvey nila malamang mga kaistorya. Military, security, seguridad, just in case mga kaistorya ng digmaan, alam na nila. Kumbaga pinag-aaralan nila yung magiging galawan ng Amerika at ng allied countries. Ang problema, malabo nilang ma-dominate. Malabo nilang mabarahan ang daloy mga kaistorya, ang ruta po ng mga pwersa ng allied countries at ng Amerika. Malabo. Sila pa kamo, nahaharangan na, nababakuran na ng first island chain at ang second island chain. Sa harapan nila ha, kumbaga sa tapat lang ng pintuan nila ha, pagkatapos, pagdating pa dyan sa likod bahay nila, nandyan ang NATO, ang European Union, nandyan. Sa bandang naman nila, kanan nila or kaliwa nila, nandyan mga kaistorya, ang Israel, ang India. Paano sila? Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, napapaligiran sila ng allied countries ni Amerika. Napapaligiran sila ng military assets ng Amerika. Diyan lang sa Japan eh. Dito lang sa Pilipinas eh. Diyan lang sa Taiwan eh. Doon lang sa likod bahay nila sa NATO eh. Talagang napapaligiran sila. Wala silang kumbaga mga kaistorya, pilay sila eh. Lahat ng daanan nila eh wala na, nababantayan na ng Amerika at ng mga allied countries, no? Tuloy, dagdag balita po tayo, ito'y magandang balita oh. Dito daw po sa Pilipinas yung Tesla, oo nga nag-launch na sila, nandito na ha yung Tesla ni Elon Musk. Mura no, mga kaistorya, nasa 2.1 million pesos lang naman ang presyo. Anyway, di nakakapagtaka yun kasi ang labor force dito sa Pilipinas ay di hamak na mas mura kaysa sa ibang bansa. Malaking factor yan sa pagbaba ng presyo ng Tesla car ni Elon Musk. Ito pa, si PBBM po mga kaistorya ay optimistic. Pag sinabi mong optimistic, positibo yung pananaw niya. PBBM optimistic about sustained PH-US strong ties. Ayan na, si Presidente na ang nagsalita. Kaya yung mga sinasabi ni Juan Historiador sa inyo, totoo eh. May punto eh. May basihan eh. Kako walang magbabago sa alyansa at pagkakaibigan ng Pilipinas at ng Amerika. Yan kakong EDCA, malabong alisin na yan dito ng Amerika. Malabo kakong iwanan tayo ng Amerika dahil sa sitwasyon ngayon, yung tensyon. Aba, ay pambuong mundong concern yan, mga kaistorya. Hindi lang yan problema ng Pilipinas at bilang leader po ng mundo na kinikilala ay ang Amerika, mga kaistorya, unang-una sila ang aaksyon dyan. Pinaka-concern po nila yan dahil sila ang nagpapanatili ng seguridad at kapayapaan po mga kaistorya sa mundo. Higit sa lahat, siyempre, ang Panginoon, mga kaistorya. Pero siyempre, mga kaistorya, bilang leader na kinikilala, nandyan ang Amerika, unang-una na kumikilos. Tingnan ninyo ito. Basahin nga natin. President Ferdinand R. Marcos Jr. on Monday expressed confidence that the Philippines' relations with the United States will remain strong under the leadership of U.S. President-elect Donald Trump. I don't think it will change. Hindi kayan magbabago, sabi ni PBBM. Marcos told reporters on the sidelines of an event at the Okada, Manila and Parañaque City when asked about the prospects of the Philippine-U.S. ties under the Trump presidency. Marcos believes there would be no major change in the two nations' relations considering that the U.S. is the Philippines' oldest treaty partner that hasn't changed. So, I will have to see if there is major change. But I don't think so. I don't think so. Naniwala na kayo.
sa sinasabi ko, mga kaistorya. Marcos earlier said he is bullish on the Philippines in the US unshakable alliance, adding that he looks forward to working with Trump on a wide range of issues that will yield mutual benefits to two nations with deep ties, shared beliefs, common vision, and a long history of working together. Ito yung lagi kong sinasabi, mga kaistorya eh. You scratch my back. You scratch my back and I will scratch yours. Ayan na. Paboran mo ako, papaboran kita. Makikinabang ako sa'yo, pakikinabangan mo ako. Ganun yun. Maging si Secretary Recto, mga kaistorya, ay optimistic din po sa trade naman ito. Recto, PH hoping to improve trade, economic relations with US under Trump. We hope we can improve that we are a national security ally. Oo, security ally ng Amerika, I'm sure. They're well aware that our economic security, if our economy does better, then we can be a more dependable ally. Totoo yun, mga kaistorya. Eto na, dagdag na balita. Surprise ba kayo dyan? Tanong, totoo na kaya yan sa loob ng dating presidente? Ano po sa palagay ninyo? Mga kaistorya, ang sabi, Duterte ready to face Quad Committee. Aba? Former President Rodrigo Duterte is ready to fly back to Manila to face his accusers at the House Quad Committee hearing tomorrow. Anong kwan ba ito? Petsa, balita na ito. Aba, petsa 12. Petsa 12 po ngayon, mga kaistorya. Let's do it. Duterte reportedly told his former executive secretary Salvador Mijal Dea. They will be surprised, the source said, referring to the Quad Committee. Aba, ano kayang ikakasurpresa din ng mga manunood? Ano ho? But since you're going to report it, hindi na surprise, the source who asked not to be named. Quip, he is ready on Wednesday. Ganon. The former president will undergo an undisclosed medical procedure to clear him for the flight to Manila. Although the source quoted Duterte as saying, kaya ko yan, utak naman gagamitin ko, hindi naman katawan. Sabi niya, mga kaistorya, dati kaya hindi daw po siya uma-attend sa hearing, kasi nga po, wala naman daw po siyang pera. Ay sagot naman ng Quad Committee, aba ay isushoulder nila yung transportation ni former President Rodrigo Duterte. O di ayan, haharap daw po. Aba, ano kaya ang aabangan natin? Ano ho, mga kaistorya? O ito pa, dagdag na balita. House questions funds on OVP satellite offices. Ayan, kita ninyo, kino-question ngayon ng Quad Committee, ng yung committee ni ni Congressman nandito. Nakalimutan ko tuloy ang ni Congressman Joel Chua, no? Nearly half of the 2023 and 2024 budget of the Office of the Vice President was spent on the setup and upkeep of its satellite offices nationwide. Aba, marami satellite offices, ginastusan ng pera yun, ng OVP. Galing sa pera ng taong bayan, of course. According to an OVP official who testified on Monday before a House inquiry into Vice President Sara Duterte's alleged misuse ng kanyang confidential and other funds. The House Quad Committee on Good Government and Public Accountability also cited for contempt for, na-contempt, yung apat na executives po ng OVP who continue to ignore its summons. This prompted Duterte, who is in Bacolod City on Monday to hold a press conference. Yun ba yun? Criticizing the inquiry as a prelude to a plan to have her impeached. Abay, may karapatang mag-contempt ang Kamara. Hindi sumisipot. Pinapatawag, di sumisipot. Di ko rin kinontempt. Ngayon, kini-question naman ang dating presidente. Ito, gusto ko lang itong puntuhan kasi itong mga kababayan natin na reklamo sa presyo ng mga bilihin. Hindi, tagal na nilang nabubuhay sa mundo. Hanggang ngayon ba, hindi pa rin nila ito alam na sa pagtaas ng presyo ng fuel, ng krudo, ng gasolina, ng langis ay apektado ang mga bilihin, ang pamasahe, ang mga serbisyo sa loob ng isang
bansa, dagdagan mo pa ng mga kalamidad kagaya ng mga bagyo. Tataas yan ang presyo niyan, mga kaistorya. Oo. Yung inflation sa buong mundo, yung giyera sa Ukraine, sa Russia, sa Israel. Ang laki pong contributor niyan sa pagtaas ng presyo ng fuel. Pag sinabi mong fuel, tumaas ang presyo, lahat yan magtataasan. Uulitin natin. Tataas ang presyo ng serbisyo, tataas ang presyo ng produkto, tataas ang presyo ng mga pamasahe, tataas ang presyo ng enerhiya kagaya ng kuryente. Lahat yan, damay-damay yan. Sa mga factors na yan, sa mga headwinds na yan, mga kaistorya, kapag napababa ng presidente ang presyo ng mga bilihin, abay napakagaling na niya. Oo. At napababa nga ng presidente BBM ang presyo mula sa umabot ng 70 plus. Ngayon mga kaistorya ay nasa 60. High class na bigas na yon. Oo. Biruin ninyo, napababa. Ibig sabihin, maganda ang pagmamaniobra po niya sa ekonomiya ng Pilipinas. Sasabihin ng mga papay, nagko-comment eh. Aba, dati kay hangang-hanga ako sa iyo, Juan, historiador. Pero ngayon dismayado na ako sa iyo dahil binibuild up mo si BBM. Ha? Hindi po si Presidente BBM ang binibuild up natin. Ang gobyerno natin dahil tayo ay pro-government. Ha? Nagkataon kasi na si Presidente BBM ang head of government ngayon. Kaya sa kanya, yung kredito, normal po yun. Huwag naman kasi tayong maging ipokrito. Totoo naman kasi talaga yung ibinabalita nating magagandang nangyayari sa ekonomiya ng Pilipinas at sa sandatahang lakas natin. Ha? Maganda rin ang resulta sa sistema ng edukasyon natin. Ha? Dinagdagan ng budget. Ang problema ay ano? O ito, nakakabangon na ang Department of Education nung naglagay ng bagong sekretary. Ha? Gumaganda na rin ang sistema, kalagayan ng agrikultura natin, ang sistema ng kalusugan, maganda na rin. Ekonomiya, maganda na rin, sumusulong. Ano pa ba ang inirereklamo nila? Di po ba? Mga kaisto, maswerte pa rin ang Pilipinas ikumpara sa ibang bansa. Malayo ang agwat ng baba ng presyo ng bilihin sa Pilipinas kaysa sa ibang bansa. Mas mababa ang inflation rate sa Pilipinas kumbaga sa ibang bansa. Oo, mga kaistorya, ha? Uulitin ko, ako ay isang pro-government. Kahit pa merong maupo na presidente dyan sa Malacanang na hindi ko gusto, mga kaistorya, hindi ko gagawing siraan. Hindi ko gagawing mag-fabricate or mag-imbento ng kwento para lamang masiraan yung presidente na nakaupo sa Malacanang. Yan ang gawain ng mga didilis vloggers. Hindi tayo ganyan. Tayo ay pro-government, pro-Filipino, pro-Philippines. Ibibuild up natin ang bansa natin. Ibibuild up natin ang imahe natin. Yun mga kaistorya. Yung mga team kapapaitan kasi dyan, yung mga didilis, anong gusto nyo? Siraan ko si PBBM para purihin ninyo ako? Di bali na lang. Hindi bali na lang. Ayaw kasi nila ng pagkakais. Ha? Nagpapabigat sila sa Pilipinas. Hindi sila nakakatulong. At ang masaklap, nakikinabang sila. Nakikinabang sila sa trinabaho ng presidente natin. Totoo yun, kaipokrituhan kung sasabihin hindi. Yan po ang mga balita at impormasyon, mga kuro-kuro, opinion, reaksyon at komentaryo na maibabahagi sa inyo ngayon ng inyong lingkod. Paki-share po at paki-like, mga kaistorya. Salamat sa lahat ng mga sulit kaistorya natin sa buong mundo. Higit sa lahat ay salamat sa atin pong Panginoon. Mabuhay po kayong lahat ng mga sulit kaistorya natin sa buong mundo. Hindi ko na iisa-isahin pa yung mga bansa dahil marami akong nakakalimutan palang bansa na hindi ko nababanggit. So better na lang na, much better na wag na akong magbanggit ng isa-isa na bansa para maging patas po sa lahat. Basta ang masasabi na lamang natin ay maraming salamat sa inyo. Shout out po sa inyong lahat ng mga sulit kaistorya natin
sa buong mundo. Bukas po ulit. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas. May nag-comment ba dyan na mga didilis? May nag-comment ba dyan na taga-team Kapa?